Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangungunan ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, nakulong na OFW na si Mary Jane Veloso, tiyak na ang pag-uwi bukas, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Pamilya Veloso nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Mga magulang ni Mary Jane excited na muling makita ang kanilang anak. PhilHealth Board inaprubahan ng 284 billion pesos na budget para sa taong 2025. Mga benepisyo, tinaasan ng porsyento. Ipinasara ang POGO operation sa Island Cove sa Kawit, Cavite. Ininspeksyon, mga gusali, tuluyang ipinadlak ng DILG kasama ang PNP, PAOK, PAGCOR at DOJ. Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas, pinagtibay ng Senado. At low pressure area sa bahagi ng Mindanao, isa ng ganap na bagyo. Una po sa ating mga balita, kinumpirma ng Malacanang na tuloy na ang pagbabalik sa bansa ni Mary Jane Veloso bukas. Ayon sa Bureau of Corrections, paglapag ng Pinay convict sa Pilipinas ay agad itong ididiretso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Matapos ang mahigit 10 taong pagkakakulong sa Indonesia, makakauwi na ng Pilipinas si Mary Jane Veloso. Yan ang kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang pahayag kasabay ang pagpapasalamat sa Indonesian government. Katunayan, ayon sa impormasyon ng Philippine Foreign Affairs Department, nakatakdang dumating si Mary sa bukas ng alas 6 ng umaga. Mag-aalauna ng madaling araw mamaya ang oras ng kanyang alis sa Jakarta, Indonesia matapos siyang ilipat doon mula Yogyakarta noong linggo. Ayon kay Executive Secretary Bersamin, bunga ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapauwi si Veloso sa pamamagitan ng maayos na diskusyon sa pagitan ng dalawang bansa at pagtataguyod ng diplomasya. Iginiit naman ng pamahalaan na tungkulin nito na igalang ang mga kondisyon ng Indonesia para sa paglipat ni Veloso sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Gayunman, ikinalulugod daw ng administrasyon ang napipintong pagbabalik ni Mary Jane sa sariling bayan at pamilya na matagal niyang hindi nakasama. Ayon sa Bureau of Corrections, kasalukuyan ng nasa Indonesia ang delegasyon ng bansa para sunduin si Veloso sa pangunguna ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. bilang pinuno ng Oplan Sundonesia. Pagdating sa bansa, sasailalim si Mary Jane bilang isang newly committed PDL sa 5 araw na quarantine sa Correctional Institution for Women kung saan gagawin ang medical observation gaya ng medical at physical examinations para matiyak na nasa maayos ang lagay ng pisikal at mental na kalusugan ni Veloso. Mananatili si Veloso sa Reception and Diagnostic Center nang hindi lalampas sa 60 araw. 55 araw dito ay para sa orientation, diagnostic evaluation at initial security classification. Matapos niyan ay ililipat na siya sa kanyang nakatalagang selda batay sa magiging resolusyon ng Reception and Diagnostic Center Classification Board. Matapos ang 5 araw na quarantine na matatapos sa ika-24 ng Disyembre, papayagan na ang pamilya ni Veloso na dalawin siya. Tiniyak naman ng Bucor na sa magkahiwalay na pasilidad madedetine si Veloso at kanyang umano'y illegal recruiter para matiyak na hindi sila magkikita. Pero ngayong mapapasailalim na sa jurisdiksyon ng Pilipinas si Mary Jane, posible nga kaya ang paggawad sa kanya ng clemency ng pamahalaan. Giit ni Bersamin, masyado pa raw maaga para pag-usapan ang mga posibleng mangyari. Dahil ang target ngayon ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi ma-delay ang pagpapauwi kay Veloso sa bansa. Higit isang dekadang nakakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos maaresto sa Yogyakarta Airport taong 2010 dahil sa nakitang heroin sa kanyang maleta. Hinatulan siya ng parusang kamatayan sa kaparehong taon pero naipagpaliban ng kanyang execution taong 2015 dahil sa ibinigay na temporary reprieve ng Indonesian government. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Excited na ang mga kaanak ni Mary Jane Veloso sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas bukas. Una narito ang kanyang mga magulang na sina Cesar at Celia Veloso.
Sa panayam ng Balitang Pambansa sa mga magulang ni Mary Jane, inihayag nila ang kanilang labis na kagalakan sa nakatakdang pagkikita nila bukas. Katunayan, sa airport na nga raw matutulog ngayong gabi ang mag-asawa para masigwaradong nakabalik na sa bansa at personal na salubungin ang kanilang mahal na anak. Kasama naman ang pamilya Veloso ang Migrante International at ang National Union of People's Lawyers sa paghiling sa Pangulo na payagan sila na samahan si Mary Jane sa nakatakda nitong paglipat sa Correctional Institution for Women. Samantala, narito ang panawagan ng mag-asawang Cesar at Celia sa mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magpapasalamat po ako sa ating gobyerno, lalong-lalo na po si Secretary Kakdak na nagbigay po sa amin ng pagpagawa ng bahay. Ito na po, pinaayos namin yung aming bahay at lalong-lalo na po yung patutuluyan ni Mary Jane. Inayos po namin dahil siya po ang mismong nag-announce sa yung aking anak na ipagawa namin mabuti, pagandahin ang kanyang bahay. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng bagong Pilipinas OFW Action Center. Layon nitong suklian ang sakripisyo ng mga OFW sa pamamagitan ng mabilis at epektibong proseso. Nagbabalik si Kenneth Pasyente para sa Balitang Pambansa. 4 na taong naging OFW si Gabriel sa Saudi. Aminado siya na dati hindi madali ang pag-aasikaso ng mga papeles ng isang individual na paalis ng bansa. Mahirap talaga kasi lalo na yung first time ko po mag-abroad, mahirap talaga kasi kukuha ka ng ang daming kinukuha before na mga requirements. Ang karanasan na yan ng mga OFW ang naistugunan ng pamahalaan. Kaya naman mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos ang nanguna sa inaugurasyon ng bagong Pilipinas OFW Action Center. Bahagi ito ng bagong gusali ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Ayon sa Pangulo, isa lamang ito sa maraming hakbang ng pamahalaan para suklian ang sakripisyo ng mga OFW sa pamamagitan ng mabilis at epesyenteng proseso ng kanilang mga pangangailangan. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos, at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Layunin nito gawing mas madali ang kanilang proseso mula sa reintegrasyon, legal na tulong hanggang sa pagsasana at iba pang serbisyong kailangan nila. Magsisilbing daan ang action center na ito para di na mahirapan ang mga OFW dahil kabilang sa mga serbisyo rito ay ang kanilang pangangailangan mula sa pag-alis sa buong panahon ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa hanggang sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Handog din dito ang serbisyo ng ibang government agencies gaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, TESDA, Department of Agriculture, DOH, DOLE, DTI at iba pa. Sa ating mga OFW na nagbabalik bansa, sa halip na maabala pa kayo sa mahabang pila at magulong proseso, bubungad na sa inyo ang maayos at mabilis na sistema upang makuha ninyo ang serbisyo, benepisyo at programa ng ating pamahalaan. Gayon din, para sa isang kababayan nating magsisimula ng paglalakbay bilang OFW, matutulungan kayo dito sa bawat hakbang sa inyong pag-apply. Simula sa kontrata, legal na proteksyon, hanggang sa pagsasanay. Tinitiyak natin sa bawat sulok ng mundo, may gobyernong handang tumulong sa inyo. Magagamit din ng mga OFW ang espasyong inilaan para sa kanila bilang pahingahan habang nag-aasikaso ng mga dokumento nang walang binabayaran. Muli namang tiniyak ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapabilis ang mga proseso gaya ng paglulunsad ng eGovPH app. Hindi rin anya kinakaligtaan ng pamahalaan ang mga hakbang para makabuo ng mas maraming oportunidad dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng ating pamahalaan, tinitiyak natin na ang bawat Pilipino, lalo na ang ating mga manggagawa sa iba't ibang bansa ay makaramdam ng malasakit at mabilis na serbisyo mula sa ating pamahalaan. Higit pa rito, ito ay isang paalala ng mas maliwanag na kinabukasan na itinataguyod natin para sa bawat Pilipino. Isang bansang hindi kailangan lisanin pa para makahanap ng disenteng trabaho. At para sa mga pumipiling magtrabaho sa ibang bansa, sigurado sila buo ang suporta ng pamahalaan.
Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Idinaos sa Malacanang ngayong araw ang pamaskong handog para sa pamilya ng repatriated OFWs na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin natin ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Benji Durango ng PTV Manila Live. Sheila, na puno ng luha ng kagalakan itong katatapos lamang na pamaskong handog para sa pamilyang OFW na isinagawa mismo dito sa loob ng Malacanang Palace. Bahagi ito ng ikatlong taon ng selebrasyon ng anibersaryo ng DMW at pakay nila na maiparamdam sa mga OFW ang kanilang importansya at maging ang kanilang pag-alalay para sa mga OFWs hindi lamang sa problema kundi pati na rin sa kanilang kasiyahan. May pa-Christmas party ang Department of Migrant Workers sa may 500 OFW repatriates mula sa Lebanon at Israel. At dahil espesyal ang pamaskong handog ngayong taon, binigyan ng pagkakataon ng mga bagong bayani at kanilang pamilya na makapasok sa loob ng Malacanang para doon gawin ang kasiyahan. Bukod dito, dumalo rin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Malaki ang pasasalamat ng Pangulo sa mga OFW na binigyan niya ng bagong bansag. Hindi bagong bayani, kundi matatagal ng bayani. Pinarangalan ng ilang OFWs na nagbitbit ng pangalan ng bansa sa mundo. Ang engineer na may malaking ambag sa pagtatayo ng Burj Khalifa sa Dubai at isang seafarer at maging ang iba pa. Umulan ng aginaldo para sa mga OFW at mga pamilya nito sa tulong ng OWA, PAGCOR at PCSO. 5 OFWs ang nabigyan ng bagong dream house sa tulong ng 4PH at DSUD. 50 naman ang tumanggap ng livelihood assistance mula sa DMW. Ang iba naman tumanggap ng regalo, Noche Buena package, groceries, charity timba at backpack bags para naman sa mga bata. 4 na condominium units din ang pinaraffle ng DSUD na pinaggaguluhan ng mga bisita. Napanalunan ng isang balikbayang OFW na saktong mapapalayas na sa kanilang tirahan at 3 kabataang kaanak naman ng nasa ibang bansa. Pagmamalaki din ng Pangulo, natatangi ang pagtingin sa mundo ng sa mga manggagawang Pilipino pagdating sa taglay nitong talento, sipag at determinasyon sa kanilang trabaho. Yan, sa Saudi Arabia, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa London, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa England, sa Italy. Kahit saan ako pumunta, ganyan ang sinasabi. At ang kasunod, pagka sinasabi, ang galing ng Pilipino, hangang-hanga kami sa mga Pilipino, gustong-gusto namin. Ito na yung kasunod, meron pa ba? Sinasabi, inuubos nyo lahat ng mga manggagawa namin. Pero ganun kasikat, ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipinas. Ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipino. Dahil sa inyo, dahil sa inyong galing, dahil yung pagsisikap, dahil iba ang Pilipino, dahil hindi lamang yung trabaho ang ginagawa. Kung hindi talagang may malasakit. Siyempre, Sheila, pagkatapos o karugtong ng party, kainan. Isang malaking piging ang inihanda ng DMW para naman sa ating mga OFWs. Ngayong gabi ito dito sa Palasyo ng Malacanang grounds. Yan muna ang update mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa iyo, Sheila. Maraming salamat, Benji Durango. Inaprubahan na ng PhilHealth Board ang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Umabot ito sa mahigit 200 bilyong piso na kukunin sa kasalukuyang budget ng PhilHealth. Bahagi ng pondo ang corporate operating budget. Kasama rito ang gagastusin sa benefit payment, kasama ang mandatory operating and expenditure at capital expenditure. Dito rin kukunin ang sweldo para sa mga empleyado. Paliwanag naman ng PhilHealth kung bakit mas mataas ang naaprobahang pondo ay dahil na rin sa patuloy na pagpapataas at pagpapalawak ng mga benepisyo para sa mga miyembro. Ilalaan din ang pondo sa ilang benepisyong naaprubahan kamakailan tulad ng oral medicine at rehabilitation package, benepisyo para sa dialysis at kidney transplant, benepisyo sa heart surgery at para sa emergency care. Aprobado na rin ang 9,000 case rate na inaasahang ipatutupad sa susunod na taon. We will improve more on our collection. We will make our collections also more convenient for our public or for our members to pay. Gaya po nung ngayon, meron na po kaming na-accredit na GCash. Pwede na rin po siyang gamitin as a method of payment. And of course,
making sure po na lahat po ay nakakapagbayad. Also, to make our funds more sustainable is we will be continuously monitoring our benefits and the utilization, and of course, improving on our fraud detection po. Abandonado na ang mga gaming room ng Pogo Compound sa Island Cove sa Kawit, Cavite. Maging ang mga quarter na tinutuluyan ng mga empleyado ng Pogo ay bakante na rin. Sa isinagawang inspeksyon na pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla kasama ang PNP, PAOK at PAGCOR, sinabi nito na nasa 30 ektarya ang Pogo Compound na may 57 gusali. Nasa 15,000 Pilipinong empleyado at 15,000 dayuhan ang apektado sa pagsasara nito. Ayon kay PAGCOR Chair Alejandro Tenco, ang Pogo sa Island Cove ang pinakahuling Pogong nagsara sa bansa. Siniguro naman ng PNP na babantayan ang mga nagsarang Pogo sa bansa lalo na't meron silang natatanggap na report na may mga guerrilla operation na nagpapanggap na BPO. Nagdeklara na si House Speaker Martin Romualdez ng all-out war laban sa mga smuggler, profiteer at hoarder ng pagkain na nagpapahirap umano sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ayon sa House Leader, nananatiling prioridad ng Kamara ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino kaya't isa sa mga tinututukan nila ay ang presyo ng bigas. Sabi ni Speaker Romualdez na sa susunod na taon, palalawigin pa nila ang mga isyong tumatalakay sa murang pagkain sa ilalim ng kanilang Super Committee. Isasama rin sa pag-uusapan ng presyo ng iba pang basic commodities. Ibaba natin ang presyo ng bigas at basic food commodities. Yun po talaga ang hangarin ng ating Kintakom, no? This is why we're going to move forward. In fact, there will be hearings and briefings this week. Nanawagan sa national government ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City ng karagdagang tulong upang suportahan ang libu-libong individual na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Mayat-mayang minamasdan ng mga tricycle driver. Kasama si Mang Ramil ang bulkan mula sa town proper ng Canlaon City. Kung sakasakaling mangyari ang worst case scenario, handa raw silang lumikas. Well, siyempre, sibat yun. Mangita ging lain lugar. Nataas-taas din sa mong level sa Canlaon ba? Sa command center ng LGU ng Canlaon City, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tulong at donasyon mula sa iba't ibang NGO at pribadong organisasyon. Maging ang lokal na pamahalaan ng Bayan ng La Libertad, nagbigay ng tulong sa pamumuno ni Mayor Emmanuel Lim Kay Chong EY. Canlaon and La Libertad are neighbors. We should help out our neighbors. And then when I found out that they really needed help here sa Canlaon, that's why we initiated this program here. I spoke to Dr. Elmer Impales, the city health officer here, and he told me that he needed doctors daw kasi kulang daw yung number of doctors here sa Canlaon. So that's why we're organizing this. We brought about 7 doctors coming from Silliman University Medical School. Isang medical mission sa 8 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang isinagawa. Nanawagan naman ng tulong sa national government si Mayor Jose Chubasco Cardenas dahil sa hindi nakakayanin ng LGU na patuloy suportahan ang mga internally displaced persons na aabot na sa mahigit 5,000 individual. Really, I am calling the national government to please help us. No, and in order for us to hold and sustain these evacuees, no, we can only hold these evacuees if we can sustain their needs, no, such as food, non-food items. So it is really important. Buwan ng Hunyo nitong taon, unang nagdeklara ng state of calamity ang Canlaon City matapos ang unang pagputok ng Bulkang Canlaon at nanatili ito hanggang sa inabutan nitong pag-alboroto muli nitong December 9. Ayon sa LGU, paubos na ang kanilang pondo at handa silang tumanggap ng kahit na anong uring tulong o donasyon para maipamahagi sa ating mga kababayang apektado sa sitwasyon. Mula sa Canlaon City, sa Negros Oriental, Jessie Atienza para sa Balitang Pambansa. Ganap ng isang bagyo ang binabantayang sama ng panahon sa Mindanao. Kumuha tayo ng update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang gabi, Ms. Rhea Torres. Si Sheila Salaysay po ito ng Balitang Pambansa. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Ms. Rhea, binabantayan po natin. Yes po. Kailan po ba mararamdaman sa bansa ang bagyong Kerubin?
For now po ay nakaka-apekto na po ito sa ilang bahagi ng Mindanao, itong si Bagyong Kerubin, at nakataas na nga po ang signal number 1 sa may Davao Oriental. Meanwhile, itong bagyo naman ay magdudulot po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Bukas po are possible ngayong araw hanggang sa darating na mga araw, particularly hanggang sa darating po na weekend. So for now po, based sa ating pagtaya ay possible po na ngayon hanggang bukas ay makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na pagbuhos ng ulan dulot po ng epekto nitong bagyo sa Mindanao area as well as portions po ng Visayas. Mayroon po ba itong magiging epekto sa Metro Manila at Luzon? For Metro Manila area ay hindi po natin inaasahan na makaka-apekto itong bagyo dahil more on yung hangin-amihan po ang magdudulot po ng possible na bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan. So more on Visayas and Mindanao area lamang po yung maapektuhan itong bagyo sa mga susunod na araw. Gaano po kalakas itong bagyong Kerubin? For now po, based po sa ating pagtaya ay mananatili po itong isang tropical depression, and habang binabaybay niya po yung silangang karagatan ng Mindanao ay possible na mas humina pa po ito lalo at maging isang low pressure area na lamang. And based po sa ating pagtaya, sa low pressure area ay mostly tatawid po ito sa may bahagi ng Visayas and Mindanao area hanggang sa darating po na linggo. Nabanggit niyo po na sa Visayas at Mindanao babagyo o mag-uulan, pero magawi po tayo sa usapan sa Canlaon. Ano po ang magiging epekto nito sa bulkan? For now, nakikita natin weather-wise na pagdating sa Mount Canlaon, maaasahan na po natin for the rest of the week na magiging maulan po doon. So possible or mataas po yung possibility ng mga locker flow as well yung mga pagbaha. So as much as possible po yung ating mga kababayan dyan ay paghandaan na po yung mga posibilidad at makinig po tayo sa ating mga LGU at mga local disaster risk reduction management units. Maraming salamat, Ms. Rhea Torres. Lumabas na ang resulta ng Certified Public Accountant Licensure Examination o CPALE, kung saan libu-libong examiner ang matagumpay na pumasa. Top spot si Gian Elise D.U., graduate ng University of San Carlos, na may rating na 89.67%. Kasama din sa top 5 sina Julian Nicole Vitog ng UP Diliman na may 89.50% na rating. Jobin Lopez ng St. Paul School of Professional Studies na may rating na 89.33%. Aspen J. Santos ng PUP Santa Mesa na may 89.17% na rating. Samantala, tay naman sa ikalimang pwesto sina Cassandra Marie Entico at Gregorio Rafael Herrera na may 88.50% na rating. Top performing school naman ang University of the Philippines Diliman na may passing rate na 98.04%. Nasa 3,058 ang pumasa sa Natural Licensure Examination. Isang mananaya ang nanalo sa Grand Lotto 655 kagabi. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, maiuwi niya ang jackpot prize na mahigit 55 million pesos nang tamaan ng winning numbers na 21, 40, 15, 55, 10 at 54. Kaya't ano pa ang hinihintay ninyo? Tumaya na at baka kayo na ang maging susunod na instant milyonaryo. Pansamantalang isinara ang ilang kalsada sa La Castellana, Negros Occidental bilang pag-iingat sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Extended danger zone. Sa tulong ng La Castellana Municipal Police Station, isinara ang mga kalsada sa Barangay Kabagnaan at Barangay Biak na Bato bilang bahagi ng pagtugon sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa mga patakaran sa loob ng 6-kilometer danger zone upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at bisita. Layunin ng road closure na maiwasan ang pagpasok sa mga delikadong lugar at mabawasan ang panganib mula sa posibleng banta ng bulkan. Upang hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko, ayon kay Director Raul Fernandez, Regional Director ng Civil Defense Western Visayas, maaring dumaan sa Moises Padilla mula Canlaon City sa Negros Oriental patungong La Castellana sa Negros Occidental. Ang border security control naman ay inilagay sa mga barangay ng Mansalanaw, Biak na Bato,
Masulog, Araal, Robles at Cubay. Patuloy na hiniikayat ng mga otoridad ang mga residente at biyahero na sumunod sa mga regulasyon at iwasan ang anumang pagtatangka na pumasok sa mga ipinagbabawal na lugar upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon ng Negros. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Hope Torrichante para sa Balitang Pambansa. Nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Attorney Vincent Philip Maronilla, tagapagsalita ng Bureau of Customs, na sa ilalim ng revised law na ito, may iwasan ang pagmamanipula ng mga pangunahing bilihin, gayon ang pag-abuso sa merkado. Sabi pa ni Attorney Maronilla, mahigpit ng kanilang pagbabantay sa mga pantalan at mga bodega na may produktong pang-agrikultura at tinitiyak nilang nagbabayad ang mga ito ng tamang buwis. Ngayong taon, papalo sa mahigit 1 bilyong piso ang agricultural products na nasamsam ng customs, kabilang na ang mackerel, kamakailan, habang mga inabando namang balikbayan boxes, inaksyonan din ng Customs Department, katuwang ang iba pang ahensya. Unang batch po nito, yung deed of donation po ay pinag-aaralan na lang ng ating DMW. Inaasahan po namin na malalagdaan nila ito ngayong linggo at siguro po bago po magpasko, hopefully we can start distributing itong first batch of donated balikbayan boxes dun po sa mga recipient nila. Ito po mga balikbayan boxes na to ay naging biktima po ng mga unscrupulous na deconsolidators at consolidators. Kumbaga kinuhanan yung ating mga kababayang OFWs ng pera pero hindi naman po pinroseso pagdating dito sa ating bansa. So ginawan po ng paraan niya ng Bureau of Customs at ng Department of Migrant Workers na ito ay maproseso pa din after sila ma-abandon at katulong po ang DDCAP or Deconsolidators Association of the Philippines at ang DMW. Maaari na po nating ipamigay ito siguro sa mga susunod na araw. So, maibabalik po ba ito or mapupunta po ba itong mga balikbayan na boxes sa intended na recipient or ipapamigay niyo po ito sa ibang mga tao? Hindi po. Ipapamigay po natin to doon mismo sa intended na recipient. Kasi alam naman po natin na kung paano pinagpaguran to ng ating mga bayaning OFWs para lang po may padala sa kanilang pamilya. Ako po si Eliseo Toscano, niraan sa Barangay Manubuan. Hindi lingid sa atin na kung walang titulo ang iyong sinasaka or yung lupa, hindi ka talaga makapa-improve. Pero ngayon, makikita man natin na yung pursigi, aming mag-asawa, talagang nandyan na. Kaya nagpasalamat kami dahil dito. Ito ang nagpapalakas sa amin na magtanim upang yung kinabukasan namin masagana. Kaya masasabi ko na itong titulo na ito ay talagang nagpapatibay at saka nagpapalakas sa isang tao. Pero kung wala kang ganito titulo, medyo alanganin ka. Kasi alam natin sa kapanahonan ngayon, mahirap. Mahirap ang mag-improve sa lupa na yung sinasaka. Pero kung mayroon ka ng titulo, lahat talagang magagawa mo. Kaya malaki talaga ang pasalamat namin. Kung wala kang lupa na siguro na iyong-iyo, hindi ka makapagpupundar ng maganda. Kaya salamat ako sa DAR Municipal level at sa provincial level, lalong-lalo na sa ating DAR Secretary at sa ating Presidente, mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dinumog ang kadiwa ng Pangulo Rice for All program sa Batac City, Ilocos Norte habang nagpasalamat naman ang mga magsasaka sa lungsod sa tulong ng pamahalaan matapos ang mga kalamidad. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Lawag. Alas 6 pa lamang ng umaga ay may mga tao nang naghihintay sa bagong bayaning magsasaka o BBM Rice sa isinagawang kadiwa ng Pangulo sa Imelda Cultural Center. Sinabi ni Nanay Lucrecia Malabed ng Barangay Tabuk, Batac City, bukod sa kayang-kaya na nilang bilhin, masarap din kainin ang mga ibinebentang bigas. Na murahan po kami dito, di katulad ng mga ibang rice dyan na ang mamahal.
Kaya ngayon sir, kayang-kaya namin bumili nito. Parang katulad din ng mga ibang commercial rice na mabango, masarap. Malaking tulong din ang kadiwa ng Pangulo sa mga magsaka gaya ni Nanay Edna dahil mabilis mabenta ang ilan nilang produkto. Ang kadiwa ng Pangulo, malaking tulong po sa amin, lalong-lalo sa aming mga magsasaka. Sa palengke, mas mura yung kuha nila. Dito naman kasi sir, nasa price list na. Kumbaga yung 100% naging 20% na lang sir. Samantala, nagpasalamat ang ilang magsasaka sa ipinaabot na tulong ng pamahalaan tulad ng abono at fuel assistance matapos manalasa ang mga nagdaang bagyo. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para sa Balitang Pambansa. Bayan, 8 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.